May mga tao na minsan ay hindi talaga tayo nauunawaan. Magkakaiba kasi ang takbo ng isip natin. Pero kung sakali man na dumating ang oras na magulo ang ating isipan at relasyon sa taong mahal natin, subukan natin na ipaunawa sa kanila kung ano ba talaga ang bagay na gumugulo sa ating isipan. Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga subscribers ninyo sa inyong YouTube channel. Isa ako sa mga gabi-gabi na sumusubaybay sa mga magaganda ninyong kwento at talaga namang marami akong napupulot na aral sa mga payo ninyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Roxanne. 26 years old at nagtatrabaho bilang cook sa isang kantin dito sa Maynila. At ikukwento ko ngayon ang tungkol sa mga naging karelasyon ko na sana ay makapag-iwan din ng aral sa buhay. Magsimula tayo sa boyfriend kong si Jerry. 5 years na kami noon at nakilala ko siya noong high school pa lamang kami. Nung una ay tropa lang talaga kami ni Jerry kasi nasa iisang circle of friends kami. Hanggang sa naging close na kami sa isa't isa at napapadalas na kaming dalawa ang magkasama. Dumating sa point na halos araw-araw na kaming magka-text at tawagan. Hanggang sa nanligaw na nga siya at sinagot ko na rin siya. Parehas din kaming hindi nakapagtapos sa pag-aaral at nagtrabaho ng maaga ni Jerry. Kaya mas lalo naming naintindihan ang isa't isa. Sa ilang taon na magkarelasyon kami ay maraming pagsubok kaming hinarap sa buhay namin, pamilya at sa relasyon naming dalawa. Nang mga oras na yon ay kaming dalawa lang talaga ang magkadamay at magkakampi. Naging sandalan din namin ang isa't isa sa bawat problema ng aming mga buhay. Kaya maswerte talaga ako kay Jerry. Wala na ako ibang mahihiling pa sa boyfriend ko dahil araw-araw niyang pinaparamdam sa akin na ako lang ang mahal niya. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pang dumating ang araw na makonfuse ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Bigla na lang kasi akong nagising na para bang may hinahanap ako sa relasyon naming dalawa. Parang may kulang pero hindi ko ma-explain kung ano. Kaya nagsimula na akong manlamig sa boyfriend ko. Nung una Papa Dudut ay sinubukan ko pang ayusin ang lahat sa sarili ko at sa nararamdaman ko. Kaya lang ay hirap na hirap talaga akong ibalik yung dating ako. Nahirapan akong ibalik yung dating pagmamahal na nararamdaman ko para kay Jerry. Jerry, ayoko na. Halos pabulong na sabi ko pero sigurado akong narinig yon ni Jerry. Nasa isang fast food kami noon at kumakain. Doon kami dumiretso pagkatapos mamasyal at manood ng sine. Sa ilang oras na magkasama kaming dalawa ay hindi ako masyadong umiimik. Dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang mga salitang yon sa kanya. Masaya kasi si Jerry habang kasama niya ako noon at kitang-kita ko yon sa kanyang mga mata. Ha? Anong ayaw mo na? Dito ba sa kinakain mo babe? Ano nang gusto mong kainin at i-order ko na kaagad? Sunod-sunod na tanong naman ni Jerry. Ayoko na sa relasyon na ito. Pagod na ako Jerry. Mahina ulit na sagot ko. Pagod? Okay naman tayo ah. Ang saya pa nga natin eh. Bakit ka naman mapapagod? May problema ba tayo? Sa akin? Ano sabihin mo para maayos ko na kaagad? Naguguluhang wika ni Jerry. Wala kang ginawang mali. Ako ang may problema. I'm sorry Jerry, pero ayoko na talaga, tugon ko. Bakit nga? Ano bang pagkukulang ko sa'yo? Tanong niya. Wala. Ako lang itong hindi makontento. Hindi na ako masaya sa kung anong meron tayo sa ngayon, sagot ko sa kanya. May bago ka na ba? Pigil ang mga luhang tanong niya. Nasasaktan din naman ako noon lalo na nang makita ko ang pagpipigil niya sa mga luha niya.
Kaya pati ako ay naluluha na rin. Wala akong iba, Jerry. Hindi ko naman ugaling magsabay ng karelasyon kasi alam ko kung gaano kasakit ang lokohin kaya hindi ko yon gagawin. Pero hindi ko na rin malaman kung bakit hindi na ako masaya kasama ka. Parang may hinahanap ako. Parang may kulang na sa relasyon natin pagtatapat ko sa kanya. Pwede naman natin tong pagtulungan, hindi ba? Tutulungan kita sa problema mo. Hahayaan kitang hanapin yung kung ano man ang hinahanap mo. Basta huwag ka lang makipaghiwalay sa akin. Pakiusap ni Jerry. Jerry, bisexual ako. Dito ko lang din nalaman. Baka ang hinahanap ko talaga kalayaan mula sa iyo para mas makilala ko pa ang sarili ko. Wika ko. Hindi pa ako sigurado noon pero yun talaga ang nararamdaman ko sa sarili ko, Papa Dudut. Na kaya hindi na ako masaya sa relasyon namin ni Jerry kasi hindi na siya ang makapagpapasaya sa akin. Ha? Bisexual ka? So ano, may naipalit ka na bang babae sa akin kaya bigla kang umaayaw sa relasyon natin? Gulat na tanong niya. Hindi yon ganon, Jerry. Minahal kita ng totoo at mahal pa rin kita. Pero ngayon dahil nalilito ako sa sarili ko at kung sino talaga ako, hindi na ako nagiging masaya sa relasyon natin. Parang napipilitan na lamang ako. Hindi na ako yung Roxanne na una mong nakilala at minahal. Nagbago na ako. Oo, at alam kong hindi mo na deserve na madamay pa sa problema ko. Kaya gusto ko nang kumawala sa relasyon natin para palayain na kita sa katotohanan na hindi na ako masaya. Kaagad na sagot ko. Ang sabihin mo may nakalandian ka ng babae kaya ka naging ganyan. Hindi mo naman sasabihin bigla na bisexual ka na kung wala kang nakakalandian na iba. Kaya huwag ka na magsinungaling at sabihin mo na sa akin ang totoo. Galit na wika ko. Wala nga sinabi. Loyal naman ako sa iyo at sa relasyon natin. Wala pa naman akong nakakarelasyon na kapwa ko babae pero na-attract na ako sa kanila. Kaya ako nga rin nakumpirma sa sarili ko na ganito ako dahil sa nararamdaman ko na yon. Jerry, please, pakawalan mo na ako. Hayaan mong pakawalan na natin ang isa't isa. Mas masasaktan lang kita kapag pinilit pa natin to. Pakiusap ko naman sa kanya. Paano naman ako? Mahal na mahal kita. Halos lahat ng meron ako ibinigay at kaya kong ibigay sa iyo tapos ganito lang? Ang unfair mo naman. Masyado kang madaya. Sobrang unfair mo. Sumbat niya sa akin. I'm sorry, Jerry. Hindi ko naman to sinasadya. Hindi ko ginusto ang lahat pero please lang, wag na nating lokohin ang mga sarili natin. Pareho lang naman tayong mahihirapan. Kaya mo bang makipagrelasyon sa akin kahit na alam mong hindi na ako masaya sa piling mo? Tanong ko sa kanya. Di pasasayahin kita. Gagawin ko ang lahat ng paraan na pwede basta wag mo lang akong iwanan. Halos nagmamakaawang wika niya. Tama na, Jerry. Hindi mo deserve to. May iba pang babae na kaya kang mahalin nang higit sa nagawa ko. Hayaan mo na ako. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. I'm sorry. Patawarin mo ko. Mahal pa rin naman kita Pero hindi na rin talaga ako masaya. Tugon ko sa kanya. Papa Dudut, hindi ko rin talaga alam kung bakit ako nagbago kay Jerry at bigla na lang nanlamig sa kanya. Siguro ay nagsimula yun nang mapansin ko ang sarili kong nagsisimula na akong magkagusto sa mga babae. Sobrang gulo ng ganong pakiramdam dahil kahit ako, hindi ko siya maintindihan. Hindi ko na maintindihan noon ang sarili ko kaya ayoko nang patagalin pa ang relasyon namin ni Jerry. Kasi nadadamay na siya. Alam at ramdam ko kung gaano niya ako kamahal at masakit din naman sa akin na hiwalayan siya. Lalo na't alam kong sobrang nasaktan ko siya. Pero kasi may kulang na talaga at ayoko namang lokohin ang sarili ko lalo na si Jerry dahil hindi rin niya deserve yon.
Habang nagmo-move on ako sa nangyari sa relasyon namin ni Jerry Papadudut, ay may nakilala akong isang tao na siya pala ang makapagdadala sa akin ng sagot sa matagal ko nang hinahanap. Si Eden. Pinsan si Eden ang isa kong kaibigan noong high school at nakilala ko siya sa isang pistahan. Nagkakilanlan pa kami kasi palagi kaming magka-text at tawagan hanggang sa naging magkaibigan na nga kami. Pareho kaming sabay na napupuyat dahil sa mga video call namin at nag-a-update sa mga ganap sa buhay sa bawat oras. Hanggang sa bigla na lang umamin si Eden na gusto niya raw ako. Nagulat din talaga ako noon kasi hindi naman halata sa kanya na nagkakagusto siya sa kapwa niya babae. Madalas kasi siyang nakadress at mas palaayos kumpara sa akin. Kaya hindi ko talaga inaasahan ang ginawa niyang pagtatapad sa nararamdaman niya. Noong una hindi ko pa na-realize na nagugustuhan ko na rin pala siya. O tinatanggi ko lang din dahil natatakot ako kasi bago ang lahat ng yon para sa akin. Isa pa ay hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang ko kapag nalaman nila na nagkakagusto ako sa kapwa ko babae. Pero sa huli Papadudod, si Eden ang nagpa-realize sa akin na bisexual talaga ako. Kay Eden ko naramdaman ang kulang sa relasyon namin ni Jerry. Ang malaman at matanggap ang katotohanan tungkol sa pagkatao ko. Niligawan ako ni Eden at naging matyaga siya sa akin. Sa loob ng 6 na buwan na panliligaw niya ay naging masaya ko. At naging mas masaya pa noong naging kami na. Pero hindi ko magawang ipakilala si Eden sa mga magulang ko bilang girlfriend ko dahil natatakot ako kung paano nila tatanggapin ito. Kaya ang alam lang nila ay malapit na magkaibigan lamang kaming dalawa. Ayos lamang ito kay Eden ang ganong klase ng setup. Ang mahalaga naman daw ay nakakasama niya ako at kaya pa rin niyang magparamdam ng pagmamahal niya sa akin sa iba pang paraan. At dahil hindi nga alam sa bahay ang totoong estado ng relasyon namin ni Eden, nagagawa niyang tumambay sa bahay at sa loob mismo ng kwarto ko. Ang akala lang kasi ni na mama ay mag-best friend lang kaming dalawa kahit ang totoo. Iba na ang madalas naming ginagawa doon. Kagaya na lamang ng isang beses na naglalambingan kami sa loob ng kwarto ko. Nakaupo kami sa gilid ng kama at nakayakap naman sa akin si Eden. Nang biglang pumasok doon si mama. Anong ginagawa ninyo Roxanne at Eden? Gulat na tanong ni mama. Wala po mama. Ano lang po, kinocomfort ko lang po si Eden kasi may problema siyang pinagdaraanan ngayon kaya niyayakap ko siya. Kaagad na pagsisinungaling ko nang kumalas na ako mula sa pagkakayakap sa akin ni Eden. Pilit kong hindi pinahalata na nagulat din ako sa biglang pagpasok ni mama at kinakabahan. Ganun ba? Eden, kung ano man yung pinagdadaanan mo ay kaya mo yan ha. Huwag kang susuko. Magtiwala ka lang din sa Diyos. Matatapos naman din ang lahat ng yan. Ang mga problema dinadaanan lang yan at huwag mong tatambayan ha. Ang payo ni mama kay Eden. Opo tita. Salamat po. Tugon naman ni Eden. Okay sige at maiwan ko na muna kayo dyan at pupunta na lang ako sa kusina para ayusin tong mga pinamili ko. Dinaanan ko lang talaga dito sa kwarto tong tinapay na pinabili sa akin ni Roxanne. Paalam ni mama bago muling lumabas ng kwarto at sinarado ang pinto. Sabay kaming nakahinga ng maluwag ni Eden nang marinig namin ang papalayong iyabag ng mga paa ni mama. Grabe, muntik na tayo dun sambit ko. Muntik na talaga love. Kinabahan ako dun Hay, pero bakit ba kasi kailangan pa nating magtago? Para namang may ginagawa tayong masama? Malungkot na sabi niya. Alam mo naman sila mama, hindi ba love? Kinikwento ko naman sa'yo na hindi sila open sa ganitong relasyon. Lalo na't bunso ako at nag-iisang anak na babae. Hindi nila maintindihan at hindi nila matatanggap na bisexual pala ang bunso nila. Paliwanag ko. Mabait naman si tita Saka kilala naman niya ako. Mukha namang may tiwala siya sa akin. Malay mo naman okay lang sa kanya ang ganitong klase ng setup. Pero hindi bale na nga. Hayaan mo muna.
hayaan muna natin ang ganitong setup. Ang mahalaga naman ay masaya tayo. At saka love bawal tayong malungkot ngayon kasi monthsary natin. Nakangiting wika niya. Oo nga love, kailangan masaya lang tayo ngayon. Sagot ko naman. Alam mo sobrang nagpapasalamat talaga ako na nakilala kita. Hindi ko ma-explain kung bakit pero sobrang komportable ko kasi sa'yo. Kahit na hindi pa tayo masyadong matagal, nararamdaman ko sa'yo na tanggap mo ako ng buong buo kahit ano pa ang nangyari. Kaya sa bawat araw na lumipas, mas lalo pa kitang minamahal, wika niya. Ang bigat ng mga sinabi niyang yon kaya medyo naluha na rin ako, Papa Dudut. Love naman, bakit madrama ka ngayon? Pero nagpapasalamat din ako sa iyo kasi ikaw ang naging dahilan para mas makilala ko ang sarili ko. Pasensya na talaga kung ngayon hindi pa kita maipakilala sa pamilya ko. Hahanapan ko muna ng timing pero hayaan mo, gagawan ko ng paraan yan. Makahanap lang talaga ako ng magandang tiyempo, ipagtatapat ko na sa kanila kung ano talaga ang relasyon nating dalawa. Malungkot na sabi ko. Huwag mo nang alalahanin muna yan, love. Ang mahalaga ay masaya tayo. Darating din tayo sa ganun pero sa ngayon, enjoyin muna natin ang oras nating dalawa. Marami pang mangyayari sa relasyon natin na mas mahalaga. Nakangiting sagot niya bago ako hinalikan sa noo. Papa Dudut, naging maayos naman ang relasyon namin ni Eden dahil maalaga at sweet talaga siya. Napunan niya talaga ang bagay na hinahanap-hanap ko noon sa relasyon namin ni Jerry. Ewan ko kung paano at bakit kasi pareho lang naman silang nagmamahal sa akin. Iba lang talaga yung nararamdaman kong saya kapag si Eden ang kasama ko. Naipakilala niya rin ako sa iba pa niyang kaibigan na kagaya naming bisexual. Doon ko mas natanggap na hindi talaga ako straight. Mas naging magaan na rin ang pakiramdam ko sa sarili ko kasi iba pala talaga. Yung napapaligiran ako ng mga taong tanggap ang kung ano ako. Yung hindi ko na kailangang magtago at magpanggap pa. At masaya ako na nagkaroon ako ng ganong klaseng kaibigan. Minsan lumalabas kami, gumigimik, namamasyal at nagpo-food trip. Ang dami kong natuklasan tungkol sa kanila. Pero mas marami akong natuklasan tungkol sa sarili ko. Kung ano talaga yung mga hilig kong bagay, pagkain at mga lugar na pasyalan. Siguro kasi Papa Dudut, ilang taon din ang tinagal ng relasyon namin noon ni Jerry. At sa ilang taon na yon ay hinayaan ko ang sarili ko na makulong sa mundo. Na halos kaming dalawa lang ang nagpapaikot. Pero sa relasyon namin ni Eden, hinayaan niya na makalaya ako at makilala ko pa ang ibang tao sa mundong kinakaroonan naming dalawa. Nakaramdam ako ng kalayaan at totoong kasiyahan. Kaya lang hindi lang pala puro saya ang mararamdaman ko sa relasyon namin ni Eden. Nagsimula na kasi siyang maging masyadong clingy. Wala namang masama kung magparamdam siya ng espesyal na pagmamahal niya sa akin pero kasi naapektuhan na rin pati ang personal na buhay ko dahil sa ugali niya. Gusto niyang parati niya akong nakikita at nakakausap at umabot na sa pagkakataon na halos ayaw na niya akong papasukin kasi masyado niya raw akong namimiss kapag nasa trabaho ako. Minahal ko talaga si Eden pero ayoko namang makulong na lamang sa kanya kaya pagkalipas ng mahigit na kalahating taon, tinapos ko na ang relasyon naming dalawa. Noong naghiwalay kami ni Eden ay parang ayoko nang magmahal ulit kasi nasaktan din talaga ako, Papa Dudut. Para kasing napakadali sa kanya na bitawan ako nang makipaghiwalay ako sa kanya. Sinabihan niya pa ako na hindi lang daw ako ang babaeng pwede niyang mahalin at mabilis raw niya akong mapapalitan. Kaya naman parang ako pa ang mas nasaktan nang magtapos ang relasyon naming dalawa. At parang na-trauma pa ako na makipagrelasyon sa iba. Pero nagbago yon nang makilala ko si Rona. Isa siyang butch o yung mga lesbian na nagbibihis at ayos na panlalaki. Magkaiba rin talaga sina Eden at Rona. Si Eden kasi ay kikay na tay pero maalagang maalaga talaga. Si Rona naman ay mas seryoso pagdating sa relasyon.
Mas naging panatag ako kay Rona dahil mas naramdaman kong magtatagal talaga kami. Mahal na mahal niya ako at itinuring na parang prinsesa. Kaya lang dahil sa sobrang pagmamahal din na yon, medyo naging mahigpit siya pagdating sa relasyon naming dalawa. Nung una ayos lang sa akin at nagagawa ko pa siyang intindihin, kaya nga lang minsan ay nakakapuno din talaga ang ganoong ugali niya. Grabe babe, ang sarap talaga nitong niluto mo. Sabi ko habang enjoy na kumakain ng nilutong adobo ni Rona. Nandun kami noon sa apartment at sabay na nagtatanghalian. Kain ka lang ng kain babe, marami pa akong niluto para sa'yo, nakangiting sabi naman ni Rona. Mukha ngang makakailang round ako ng kanin dito wika ko pa. Nakakailang subo na ako ng kanin at ulam nang makinig kong tumunog ang chat message ng cellphone ko. Binasa ko ang chat at natawa ako sa memes na sinend ng isang katrabaho ko. Baliw talaga itong si Jeffrey minsan, kung ano-anong sinesend na memes. Natatawang sabi ko na mag-backread ako sa group chat namin ng mga katrabaho ko. Ang dami ko na palang hindi nabasang message doon dahil sa mga memes na sinesend ni Jeffrey. Babe, yung pagkain mo lalamig, ang tawag ni Rona na hindi ko kaagad pinansin. Kasunod noon ay ang palabog na pagbagsak niya ng kutsara sa plato niya. Roxanne, kanina ka pa dyan. Yung pagkain mo, malakas na wika niya. Ay sorry babe, hindi pa pala ako tapos kumain dito. Tugon ko bago ko binitawan ang cellphone ko. Halata nga kanino ko pang sinasabi sa iyo pero hindi ka nakikinig. Busy ka masyado dyan sa kung ano man at sino man ang kausap mo. Inis na wika niya. Eto ba? Yung katrabaho ko lang to. Nag-send kasi ng nakakatawang meme sa GC namin. Mahilig kasing mang-asar yun lalo na kapag nakakita ng memes na tungkol sa akin. Ang kwento ko pa sa kanya. Baka naman kaya ka inaasar niyang katrabaho mong yan kasi may gusto yan sayo at nagpapapansin lang. Malamig na sabi ni Rona. Si Jeffrey magkakagusto sa akin. Tropa lang talaga kami noon babe. Teka, nagsiselos ka ba? Tanong ko sa kanya. Ewan ko. Paiwas na tanong niya. Bakit naman? Bakit ka magsiselos doon hindi ko naman yun type. Natatawang sabi ko. Roxanne, kahit na anong sabihin mo, babae ka pa rin at lalaki siya. Bago ako, isa pa lang din naman ang nakakarelasyon mong babae, hindi ba? Tapos yung pinakamatagal mong karelasyon lalaki pa. Paano hindi ako makakaramdam ng threat doon? Sige nga, tanong niya sa akin. Naiintindihan ko naman siya kasi may point lahat ng sinasabi niya pero ang gusto ko lang din ay magtiwala sana siya sa akin. Rona, loyal ako sa relasyon at ngayon, mas gusto ko na ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Kaya hindi kita ipagpapalit sa kung sino mang lalaki dyan. Malambing naman ang sagot ko. Pero hanggang kailan ka sigurado na ako ang gusto mong makasama? Paano kung bigla mong gustuhin na magkaanak? Wala naman akong kakayahan para bigyan ka nun kasi hindi ka mabubuntis sa akin. Alam ko na lalaki pa rin ang hahanapin mo kapag nagkataon. May lungkot na wika niya. Rona, simula nung nakilala kita at tumagal na tayo, hindi ko na naisip yung pag-aanak na yan. Ayos lang sa akin kung anong setup ang meron tayo sa ngayon. Pagpapagaan ko sa loob niya. Sinasabi mo lang yan para pagaanin ang loob ko pero lagi pa rin akong natatakot na baka dumating ang araw na gusto mong bumuo ng sarili mong pamilya. Na baka magharap ka ng lalaki at iiwanan mo lang din ako. Sa totoo lang kasi kapag nakikita kong masaya kang kausap ang kahit na sinong lalaki, hindi ko maiwasang magselos at mag-worry. Natatakot ako na mawala ka sa akin, Roxanne. Natatakot ako na maiwan. Hay, pero hayaan mo na lang din siguro muna ako. Baka kasi napaparanoid lang din ako. Malungkot pa na wika niya bago tumayo at lumabas na ng kusina. Napansin ko rin naman yon sa kanya, Papa Dudut, na kapag sinusundo niya ako sa trabaho at nakikita niya na may kasabay akong lalaki na naglalakad palabas ng building, nagagalit na kaagad siya sa akin. Kahit pa nga marami kaming magkakasabay na lumalabas mula sa trabaho, basta makakita lang siya ng isang lalaki na malapit sa akin ay nagsiselos na kaagad siya.
Habang tumatagal tuloy noon ay nagiging mabigat na ang sitwasyon ng relasyon naming dalawa. Bes, ayos ka lang ba? Parang may pinagdadaanan ka. Pansin ni Lani, ang isa ko pang pinakamalapit na katrabaho. Magkasama kami noong kumakain at halos nakatitig lamang ako sa plato ng pagkain ko. Wala. Kulang lang ako sa tuglog. Pagde-deny ko naman. Ay sus, sa akin ka pa talaga tatangging magsabi, bes. Kilalang kilala na kita. Matagal na rin tayong magkasama, no? Kaya sabihin mo na sa akin kung ano ba yung gumugulo sa isipan mo. Pangungulit pa ni Lani. Hay, bes, bakit ganon? Bakit parang hindi nagwo-work yung mga nagiging relasyon ko pagkatapos kay Jerry? Malungkot na tanong ko. Ha? Bigla mo naman atang naalala yung ex mo. Saka ano yung sinasabi mong lahat ng relasyon mo pagkatapos niya hindi nagwo-work sa'yo? Okay naman kayo ni Rona ngayon, hindi ba? Nagtatakang tanong niya. Masaya ako kay Rona. Sa lahat ng nakarelasyon ko, sa kanya ko naramdaman na mahal ako ng karelasyon ko. Pero kasi minsan kakaiba na yung katwiran niya pagdating sa pagsiselos niya. Nagiging masyado siyang insecure kasi bisexual daw ako. Tugon ko sa kanya. O tapos, kung bisexual ka naman, ibig sabihin gusto mo ng babae at lalaki kaya pasok pa rin siya doon, hindi ba? Wika niya. Oo, pero ayun na nga yung issue niya na may posibilidad na magkagusto ko sa ibang babae at lalaki. Tapos siya nai-insecure siya kasi paano raw kung sa future gusto ko nang magkapamilya. Lalo na magkaroon ako ng anak. Siyempre hindi niya maibibigay yun. Pero ang lalaki, kayang ibigay sa akin yun. Sinabi ko naman sa kanya na mas gusto ko na ang babae sa ngayon. Kaya hindi ko na naiisip ang pamilya na yan. At simula nung pinili ko siya at tinanggap ko na hindi na ako magkakaanak at ayos lang naman sa akin yun. Basta kasama ko ang taong mahal ko, sapat na sa akin yun. Pero hindi siya nakikinig. Nagpapalamon siya sa lungkot pagkukwento ko. Hay, ayun lang. Intindihin mo na lang muna siguro, bes. Pero wag mo siyang susukuan kung talagang mahal mo siya. Alam kong mahirap yung ganyan pero ang kailangan niya lang sa ngayon yung assurance na hindi mo siya iiwanan. Ang payo pa ni Lani. Papadudot kung kailan ko naman mas minahal si Rona ay doon naman mas sinubok ang relasyon namin. Nagpatuloy kasi ang pagiging selosa niya at pagiging insecure na rin. Palagi niyang pinag-iisipan ng masama ang mga lalaking katrabaho o kaibigan ko. Hindi na rin ako makakilos ng maayos kapag kasama ko siya. Mas madalas na rin niya akong awayin kaysa ang lambingin. Kahit palagi niyang sinasabi sa akin na mahal niya ako at ayaw niya akong mawala sa kanya, nasasakal naman ako sa ginagawa niya sa relasyon namin, papadudot. Kaya pagkalipas pa ng ilang buwan, hindi ko na rin natiis ang ginagawa niya sa akin at nakipaghiwalay na ako sa kanya. Isa yon sa mga pinakamasakit na heartbreak na naranasan ko kasi mahal na mahal ko na rin talaga siya. Pero minsan talaga, kahit mahal mo ay kailangan mong sukuan para sa ikabubuti ninyong dalawa. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon, papadudot. Bakit ganon? Bakit kung kailan naman ako nagpakatotoo sa sarili ko ay doon naman ako nahihirapan sa mga nagiging karelasyon ko? May mali ba sa akin o minamalas lang talaga ako sa pag-ibig? Nahirapan ako mag-move on kahit na 1 taon lang kaming naging magkarelasyon ni Rona. Hindi ko alam pero sa kanya ko naramdaman na buong buo ako at tanggap niya ang buong pagkatao ko. Kay Rona ko rin naramdaman ang sobrang pagmamahal kaso hindi rin naman kami ang para sa isa't isa. Siguro si Rona lang yung tao na ipinakilala lang sa akin para may matutunan ako sa buhay. Hindi ko rin maintindihan, papadudot, kung bakit pero may mga araw na bigla ko na lang naiisip ang ex kong si Jerry noon. Kung kumusta na kaya siya. Ayos lang kaya siya. Nasa mabuti kaya siyang kalagayan. O naka-move on na kaya siya sa akin. Yan ang ilan sa mga tanong na nabubuo sa isipan ko kapag naiisip ko si Jerry. Ewan ko ba, papadudot, pero may mga pagkakataon din na parang nami-miss ko siya.
Hindi ko ma-explain pero ganon ang nararamdaman ko para sa kanya. Papadudot pakiramdam ko ay pinaglalapit na rin kami ng tadhana nang magkaroon ng reunion ang barkada namin noong high school. At dahil nga nasa iisang circle of friends kami ni Jerry, sigurado ako na magkikita kami doon. Nung una ay kinakabahan talaga ako pero natatabunan yon ng excitement. May ilang taong ko rin kasing hindi nakita at nakausap siya. Kaya naman litong-lito ako sa kung ano nga ba ang dapat kong maramdaman. Hanggang sa dumating na nga ang gabi ng reunion, nasa isang bar ginanap. Nauna akong makarating, papadudot. At masaya ko namang binate ang mga barkada ko. Nang dumating si Jerry ay ramdam ko ang pagka-awkward niya sa akin pero ako na ang unang nagpapansin sa kanya. Tinabihan ko siya, binati at kinausap. Naging casual ang pag-uusap namin na yon hanggang sa naramdaman kong nagiging normal na at komportable na siya sa akin. Nagkayayaan na nga rin kaming magsayaw at sabay na napagod at pinagpawisan. Grabe, nakakamiss talaga yung ganitong energy natin. Napagod akong magsayaw. Uy Jerry, balik muna ako sa table natin ha. Paalam ko kay Jerry. Sige, susunod na rin ako. Kukuha lang ako ng maiinom natin, sagot niya. Naglakad na ako papunta sa may lamesa namin habang ang ibang barkada ay nag-i-enjoy pa rin sa pagsayaw sa gitna. Naisip ko na pagkakataon ko na rin yon para masolo pa ang ex-boyfriend ko. O eto na ang drinks natin, Roxanne. Ang wika ni Jerry nang makabalik na rin siya sa table. Yehey, salamat, sabi ko at kaagad na inabot ang isang bote ng alak at kaagad yung ininom. Uy, dahan-dahan lang sa pag-inom ha. Hindi ba madali kang malasing? Awat ni Jerry. Hindi iba na ngayon. Pagmamayabang ko. Oo nga iba ka na talaga. Pero mukha namang masaya ka kaya masaya na rin ako para sa'yo. Ang wika niya. Sana nga masaya talaga. Napapailing na sagot ko. Hayaan mo, magiging masaya rin tayo. Wika niya. Malay mo sa isa't isa pa natin mahanap talaga ang tunay na kasiyahan. Nakangiti kong sabi habang nakatingin sa kanya. Nakita ko ang pagpula ng magkabila niyang pisngi. Ikaw talaga Roxanne, mapagbiro ka pa hanggang ngayon. Lasing ka na yata, kaya kung ano-ano mga sinasabi mo dyan. Natatawa ang sagot naman ni Jerry. O hindi pa ako lasing no. Masaya lang talaga ako na magkasama tayong magkaibigan ngayon tapos mukhang hindi ka na rin namang galit sa akin. Sincere na wika ko. Alam ko naman kasi kung gaano ko siya nasaktan noon at hanggang sa mga oras na yon ay nagigilty pa rin ako. Ano ka ba? Matagal na yun nakapag-move on ako. Pwede naman tayong maging magkaibigan ulit sagot niya. Yehey, sige ha, sabi mo yan. Pero Jerry, thank you talaga kasi hindi ka na galit sa akin ngayon. Alam ko naman kung gaano kita nasaktan nung iniwang kita. Medyo malungkot na sabi ko. Wala na yon sa akin Roxanne. Mga 3 taon na rin naman ang nakakalipas at ayos na ako ngayon. At saka hindi ko naman ugali ang magalit alam mo naman yon. Nakangiting wika niya bago uminom saglit ng alak. Sa bagay, naisip ko lang, paano kaya kung eto palang panahon para magkabalikan tayo? Pasimpleng tanong ko sa kanya na alam kong kinagulat niya dahil bigla siyang napaubo. Lumabas tuloy sa ilong niya ang alak na iniinom niya at natawa kong inabutan siya ng tissue. Naku, mahirap yung what if na yan. Hindi ko alam kung paano sagutin yung mga ganyan. Pilit ang mga tawang sagot niya. Eto naman binibiro lang kita. Masyado kang seryoso dyan. Dapat masaya lang tayo. Eto uminom ka ulit. Cheers! Sagot ko naman. Papadudod sa ilang oras na magkasama kami ni Jerry ay nag-i-enjoy talaga ako. Ilang taon nga rin kaming hindi nagkita kaya ang dami niyang baon na kwento. Hindi pa rin talaga siya nagbabago at palagi pa rin palabiro. Panay din tuloy ang asaran sa amin ng kabarkada namin na mukha raw magkakabalikan ulit kami. Siyempre ayoko naman na madiin ang lahat sa amin. Kaya sinabi ko na hinay-hinay lang muna sa pag-a-assume kasi baka mahopya ako.
Ipinapakita ko rin talaga noon kay Jerry at sa barkada ko na para sa akin ay hindi imposible na magkabalikan kaming dalawa. Pero grabe, nakakamiss lang din talaga yung dating kami ni Jerry. Yung dating kulitan, asaran at kahit yung mga lambingan namin. Nami-miss ko rin talaga. Mabuti na lang at hindi kami naging awkward noong reunion at unti-unting naging magkaibigan kami ulit. Pagkatapos ng gabi na yon ay naging close ulit kami ni Jerry Papadudut. Pareho din kasi kaming single noon kaya naman nangayain niya akong lumabas kami, kaagad ko naman siyang pinagbigyan. Nung una kasama namin ang barkada hanggang sa kaming dalawa na lamang ang nagde-date. At dahil doon ay unti-unti na rin bumalik ang feelings ko para sa kanya. At hindi nagtagal ay ganoon din pala siya kaya niligawan niya ako ulit. Hindi ko na rin pinatagal pa ang panliligaw niya at sinagot ko na rin siya kaagad. Yun naman kasi talaga ang gusto ko noon, yung magkabalikan kami ni Jerry. Buti na lang at dito tayo kumain babe. Namiss ko na rin kasi itong kainan na ito. Wika ni Jerry habang umunguyan ang pagkaing nasa bibig niya. Ano ba yan babe? Ang kalat mong kumain, halatang gutom ka na. Natatawang sabi ko bago ko kasunod na pinunasan ng tissue ang gilid ng labi niya. Hanggang ngayon hindi ka pa rin talaga nagbabago. Ayan oh, okay na yung bibig mo, dugtong ko pa. Salamat babe. Pogi na ba ulit ako sa paningin mo? Tanong niya. Sira, natatawang singhal ko naman sa kanya. Buti naman at tumatawa ka na babe. Kanina kasi may pagkamatamlay ka. Saka parang ang lalim ng iniisip mo. Pansin ni Jerry sa akin. Wala yun. Ayos lang naman ako. Medyo tipid na sagot ko. Babe, kilala na kita at kabisado ko na rin ang mood mo. Pero hindi kita pipiliting sabihin kung ano man yung buwabagabag sa'yo ngayon. Irerespeto ko yung privacy mo. Pero kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako ha. Lagi mo akong pwedeng kausapin tungkol sa kahit saan. At kahit kailan mo pa gusto. Handa akong makinig at tumulong sa mga problema mo. Wika niya. Sige babe, salamat. Tipid pa ang sagot ko. Kumusta na pala si tita? Pag-iiba ni Jerry ng topic. Ayos naman sila. Hindi na rin masyadong nagpapasaway sa pagkain. Natakot at nagsawa na atang magpabalik-balik sa doktor. Napapangiting kwento ko. Mabuti naman kung ganun. Ano pa lang sabi niya tungkol sa pagbabalikan nating dalawa? Tanong ulit niya. Ayun syempre, masaya naman siya. Tatanggap na rin naman niya na bisexual ako kahit noong una pa lang. Ang hirap niyang i-explain at kausapin tungkol sa ganyang mga bagay pero na-realize niya raw na wala na siyang magagawa kung ganito ako. Pero ayun nga, sinabi niya na sana ikaw pa rin daw ang makatuluyan ko kasi gusto na niyang magkaapo sa akin. Pagkukwento ko. Talaga ba? Kung pagbigyan na kaya natin ang hiling ni tita? Natatawang sabi pa ni Jerry. Ano ka ba babe? Matagal-tagal pa naman yan. Tsaka alam mo naman si mama mahilig magbiro. Ang mahalaga masaya tayo ngayon. Ang wika ko naman. Sa bagay, hindi bale. Gagawin ko naman ang lahat para maging mas masaya ka sa piling ko. Gagawin kong mas masaya kesa sa nagawa ko dati. Mas mamahalin pa kita. Mas unawain. Mas pagsisilbihan. Mahal na mahal kita Roxanne. At hindi ko nahahayaan na mawala ka pa ulit sa buhay ko. Medyo seryoso na sabi niya. Gusto kong kiligin ang mga oras na yon pero parang ang hirap papadudot. Kaya nga ngumiti na lamang ako bago sumagot sa kanya para hindi ipahalata na may gumugulo na naman sa isipan ko. Naku babe, ang drama mo naman ata ngayon. Wika ko. Hindi naman, gusto ko lang iparamdam sa iyo kung gaano kita kamahal at kung gaano ako kasaya nakasama na kita ulit. Salamat talaga, tinanggap mo ulit ako. Mahal kita Roxanne, ang sabi niya. Gustong mawala ng ngiti sa mga labi ko pero pilit ko yung pinanatili doon habang pilit ko ring kinakapa ang apat na salitang dapat ay kaagad kong naisagot sa kanya. Mahal din kita Jerry. Tugon ko kahit parang hindi na ako sigurado sa nararamdaman ko. Papadudot akala ko ay si Jerry na ang sasagot sa tanong ko kung paano ulit maging masaya. Akala ko kapag nakipagbalikan ako kay Jerry ay magiging masaya kami ulit pero nagkamali pala ako.
Hinahanap-hanap ko pa rin kasi yung saya na naranasan ko sa kanya noong bago pa lamang kaming dalawa noon. Ginawa naman ni Jerry ulit ang lahat sa aming dalawa. Niligawan niya ulit ako, sinuyo at sa araw-araw ay sweet siya sa akin. Mas nag-e-effort rin siya sa akin noon. Sinusundo niya ako sa trabaho at inihahatid sa bahay at madalas niya rin akong dalawin sa bahay. Kapag wala kaming pasok sa trabaho parehas, kapag may sakit ako, inaalagaan niya ako. Sa mga ginagawa niya, hindi ba dapat ay masaya ako kasi yon ang pangarap ng mga babae? Yung alagaan at mahalin ang totoo ng isang lalaki. Kung tutuusin ay ideal boyfriend na talaga si Jerry ng karamihan. Pero hindi pa rin ako masaya sa kanya at parang may kulang sa kanya o may mali sa akin. Bumalik ako kay Jerry para magkaroon ng security, Papa Dudut. Natatakot na kasi ako sa mga failed relationship at naisip ko na si Jerry yung kayang magbigay sa akin ng pang long term na relasyon. Takot rin talaga ako na walang makasama sa panghabang buhay at si Jerry ang alam kong kayang magbigay sa akin ng mga bagay na gusto ko. Ayun nga lang, hindi ako masaya ng buo kapag kasama ko siya. Naguguluhan na rin talaga ako noon at gusto ko ng space pero ayokong mawala si Jerry sa akin. Natatakot kasi ako na baka kapag na-realize ko ulit na si Jerry talaga ang gusto kong makasama sa habang buhay ay wala na siya sa akin. Pero hindi ko rin naman kaya na magtagal pa sa isang relasyon na hindi na ako masaya. Kaya kesa makipaghiwalay ako kay Jerry at mawala siya sa akin na pwede kong pagsisihan ay humingi na lamang ako ng space sa kanya. Sinabi ko na baka pwedeng hindi muna kami magkita dahil kailangan ko munang mapag-isa. Gusto ko munang mas kilalanin ang sarili ko. Sabihin mo nga, Roxanne, may nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? May nagawa ka ba? Ano? Kasi hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo humingi ng space mula sa akin. Naguguluhang tanong sa akin ni Jerry. Wala, Jerry. Wala kang nagawang mali. Katunayan yan puro magaganda ang nagagawa mo para sa akin. Pero kasi kung hindi ako magpapakatotoo sa sarili ko na hindi ako okay, lalo lang magiging unfair sa iyo ang lahat ng ito. Kailangan kong maging ayos muna sa sarili ko para mas mahalin pa kita ng tama. Yung klase ng pagmamahal na deserve mo. Pilit na pagpapaliwanag ko sa kanya. Tapos ano? Iiwanan mo ulit ako? Tanong niya. Pansamantala lang naman. Babalik din ako kapag ayos na ako. Kaya sana mahintay mo ako. Space and time lang naman kasi ang kailangan ko mula sa'yo. Sagot ko. So ano ako? Reserba? Gagawin mo akong reserba lang? Naiinis na tanong niya. Hindi naman sa ganon. Nahihirapang sagot ko pero kaagad siyang nagsalita. Ganon na rin yon. Paghihintayin mo ako sa'yo tapos kapag maayos ka na, ano namang kasiguraduhan ko na ako pa rin ang pipiliin mo? Bakit ba kasi kailangan mo pang gawin sa akin to? Tanong niya. Kasi nga ayoko mawala ka sa buhay ko, sagot ko. E di wag mo kong iwanan. Mawawala talaga ako sa iyo kapag iniwan mo ko ulit, Roxanne. Pangalawang beses na to at hindi ko alam kung magagawa ko pang ayusin ang lahat sa atin kapag naghiwalay ulit tayong dalawa. Wika niya. Jerry, hindi nga ako nakikipaghiwalay sa iyo. Time and space lang ang kailangan ko. Tapos babalikan din kita. Magtiwala ka naman sa akin. Pakiusap ko sa kanya. Naiiyak na rin ako noon, Papa Dudut, pero mas naunang naluha ang mata ni Jerry. Sa aming dalawa alam ko na siya ang mas nasasaktan na mga oras na yon. Sa tingin mo ganun lang kadali yun sa akin? Tingin mo ganun na lang yun, Roxanne? Aalis ka na naman sa buhay ko at iiwanan mo ulit ako? Alam mo ba kung gaano ako nasaktan sa unang beses na iniwan mo ako? Halos mawasak yung sarili ko at mga pangarap ko sa buhay. Ibinigay ko kasi sa iyo ang lahat, kaya nga isang malaking sugal yung ginawa kong pakikipagbalikan sa iyo. Sumugal ako kasi mahal kita. Tapos ngayon na handa akong ibigay ulit ang lahat sa iyo, magbaback out ka naman? Paano naman ako kapag iniwan mo ulit ako? Naiiyak na sabi niya. Pero para sa iyo naman tong gusto kong gawin Gusto kong maging mas mabuti para mas masigurado ko pa ang pagmamahal na kaya kong ibigay sa iyo. Sagot ko sa kanya. Sinasabi mo bang hindi ka pa sigurado sa akin? Hindi ka sigurado sa pagmamahal mo na pinaparamdam mo sa akin?
Grabe ka, Roxanne. Samantalang ako sigurado na ako sa iyo. Sigurado ako sa pagmamahal na meron ako para sa iyo tapos ikaw hindi pala. At kaya mo pala gustong makipaghiwalay kasi ang totoo niyan, hindi mo talaga ako mahal. Gusto mo lang nang may makakasama kasi yung mga naging karelasyon mong babae hindi tumagal dyan sa ugali mo. Sigaw niya sa akin. Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ko. Roxanne, hindi ako pinanganak kahapon. Kung pipiliin mong umalis sa buhay ko, umalis ka na lang ng tuluyan. Hindi yung paghihintayin mo pa ako sa pagbabalik mo na wala namang kasiguraduhan. Kasi alam mo sa totoo lang nakakapagod ka ng mahalin. Pagod na akong intindihin at mahalin ka, Roxanne. Sigaw niya bago umalis sa harapan ko. Sa huli, Papa Dudut, ay naghiwalay ulit kami ni Jerry. Siya naman ang nang-iwan sa akin noon dahil naguguluhan siya sa aming dalawa at sa setup na gusto kong mangyari. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil unfair nga naman talaga ako sa kanya. Ang hinihingi kong oras at space ay unfair. Nakakapanghinayang pero ayos na rin yon kasi ayokong mabuhay sa isang relasyon na alam ko sa sarili ko na niloloko ko lang ang partner ko. Sa ngayon, eto pa rin po ako at pilit na iniintindi ang gusto ko sa buhay. May mga araw na hindi ko alam kung saan ako magsisimula muna pero sa ngayon siguro ay i-enjoyin ko lang muna ang pagiging single. Siguro ay aayusin ko muna ang problema ko sa sarili ko at mamahalin ko muna ang sarili ko na mas maayos bago ako magmahal ng iba. Para kapag dumating na ang tamang tao para sa akin ay handang-handa na ulit ang puso ko na magmahal ng tama. Maraming salamat po sa pagpili ng aking kwento, Papa Dudut. Sana po ay may natutunang ang inyong mga tagapakinig sa ibinahagi ko. Lubos na gumagalang, Roxanne. Maraming pwedeng maging dahilan kung bakit tayo nakikipaghiwalay sa karelasyon natin. Pero walang masama kung paminsan-minsan ay pipiliin po natin ang tama at mas mahalin ang ating sarili. Once again, salamat kay Roxanne sa pagpapadala mo ng iyong sulat. Pare-pareho man na kayong nasaktan noon ng mga naging karelasyon mo, naniniwala ako na ginawa mo lang ang tama na alam mo. Mas lalo ka kasing makakasakit kapag pinatagal mo pa ang isang relasyon na wala ng kasiguraduhan kung may pagmamahal ka pa bang nararamdaman. Sulitin mo lamang ang bawat oras na single ka at mas mahalin mo ang iyong sarili. At sana bago ka pumasok ulit sa isang relasyon, yung totoong handa ka na pati na ang puso mo at isipan mo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.